wagas na pag-ibig, Panginoon sa matibay na pag-asa, kaloob mo sa amin, maibahagi nawa namin ito sa lahat ng pinanghihinaan ng loob. Buhay na pananampalataya ang hamon mo sa amin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ating pong dasalin ang panalangin kay San Roque. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Panginoon kong Diyos, Ikaw na nagsugo sa maluwalhating San Roque at pinatiran mo siya ng kaputol na tabla. Pinagtibay mo ang pangako sa Kanya upang sino mang dapuan ng salot ay hindi maano sapagkat siya ay deboto sa iyo. Magdalita ka sa aming lahat na gumugunita sa Kanyang buhay. Ipagkaloob mo na kami ay maligtas sa mga salot na nakamamatay sa kaluluwa at katawan. Pakundangan kay Jesucristong Panginoon namin. San Roque, pintakasi laban sa sakit at salot. Oratio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at tumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami na may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang madalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang hinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Tinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasanawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birheng Maria, mapagpagaling sa may sakit. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Canunsod, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa pong ito ay inaalay para sa pasasalamat ni Emma Manipol, Mojica family, Wendell at Lea Barreto, at P. Amado at pamilya. Para sa espesyal na kahilingan ng Dr. Lydia Mirasol, Nieves Mojica, Grace Lagman, Bong and Amy Macraeg at pamilya, John Aiden Plate, Joanna James and Jaila Jaris Kalingo. Para sa kaluluwa ni Monsignor Antonio Moltellero, Monsignor Daniel Santamaria,
Sonia at Anacleto del Rosario, Mercedes Quiason, Manuelita Faustino, Manuelito Remo, Rodelyn Laurente, Adelaida Francisco, Wilfredo Mirasol Sr., Ian Mirasol, Amboy Laigo, Santiago and Saning Mirasol, Maria and Merner Salas, Pedro at Candida Rivera, Patricio, Marcela, Francisca, Emiliana, Michael, Lolita, Celestino Matias, Corazon at Anthony Mojica, Victor, Nicolas, Ponciano, Emilio, Timoteo, Atanasio, Antonio at Julieta, Leia Reyes, Mario at Jose Lagman, Clemente Obina, Clark Tan, Ofelia Estipular, Wilson Flores, Angelito Bautista, Florante at Cristina Beneventura, Carmelo Vasquez Beneventura, Elena Beneventura, Claudio Altura, Carmen Into, Eupemio at Juliet Abay, Yanto Sahuno, Nugroho Puspianto Putro, Bienvenido Altura, Isidro Catalina, Luis Socorro at Conrado Laconico, Ani Yamada, Alfonso Paquin, Florencia Silva, Margaret Hinahon, Artemio Nocon, Marieta Nabasca, Marcial at Eupesinia Valenzuela, Ed Amedo, Jing Barreto, Sosimo Perez, Saint Cusma Espiritu at Ferdinand Vargas. Para sa pasasalamat ni Luis Jr. Bayanin at sa kaluluwa ni Jose Cyril Fortuna.
kasama ni Maria, patuloy na kami mabulong at magkaisa sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mapagmahal, tinawag mo kanina mga alaga. Tinipon mo kanina isang pamayanan. Wagas na pag-ibig, panyaya mo sa amin. Mamumana ng paglilingkod ang aming pagmamahal. Matibay na pag-asa, kaloob mo sa amin, maibahagi ito sa lahat ng pinanghihinaan ng buong. Start the ball rolling. The meantime, mamimigay lang tayo ng class and all these things. But eventually, in the soonest time, as soon as it is pwede na, pag-meetingan na natin yung gagawin natin apostolate. And I think the Lord is really leading us into this na apostolate. Ang ganda-ganda. From the initial idea na alagaan ng isang dalawang isa, we can do both. Magpasyente tayo, ko muna, and then yung mga street dwellers natin. And then let's take it from there. Simulan lang natin sa simple. Yeah. Magandang umaga po mga kapatid. Sisimulan na po natin ang pagdiriwang ng banal na Eucharistia sa kapistahan ng pagliliwanag sa pagbabagong anyo ng Panginoon. Ang mamumuno po sa ating pagdiriwang ay ang ating kabunyian, Obispo ng Diocese of Cubao, Onesto Onchoco Didi, kasama ang ating Kura Paroko, Reverendo Padre Emmanuel del Rosario. Magsitayo po ang lahat at magalak
na sumabay sa pambugad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Mga minamahal kong kapatid, pinagdiriwang natin ang ngayon bilang parokya ang dakilang kapistahan ng pagliliwanag sa pagbabagong anyo ng ating Panginoon. Ang ating kapistahan ngayon ay naiiba. Tayo ay tinatawag upang humarap sa kagandahang dulot ng liwanag ni Jesus. Ang liwanag niyang laging nagbibigay sa atin ng lakas. Ang liwanag niyang laging nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ang kanyang liwanag na patuloy na pinadarama sa atin ang tunay na pagmamahal. Sa pagkatagpo natin sa liwanag ni Jesus, naway alalahanin natin ang ating mga kapatid nating may sakit, mga medical frontliners, mga naghihirap, walang hanap buhay. Magsilbi nawa tayong liwanag sa kanila. Ibahagi natin ang kagalakan na dulot ng kanyang pagbabagong anyo, ang kagalakan dulot ng kanyang pagmamahal at awa. Mga kapatid,
Aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahaing ito. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Payapa sa mga tao ay mabuting kalooban. Pinga namin, pinarasalan namin, sinasamagan namin, pinulungan namin, pinasasalamatan namin. Panginoong Diyos, hari ng langit, Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nagkais ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na nalulunglong sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak, ang pananda ng aming sinasampalatayaan ay iyong binigyang patunay sa pagsaksi ng aming mga ninuno at inihayag mong kami lubos na kinupkop bilang mga anak. Ngayon kami nakikinig sa iyong anak na pinakamamahal. Kami naway pagindapating maging tagapagmanang kanyang katambal sa pamamagitan ni Jesucristo
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ng kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya'y nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya'y 1,000,000, bukod pa sa milyon-milyong nakaantabay. Humanda na siya sa paggawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapahamalan, ang karangalan at ang kaharian. Siya ang paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at di babawiin, at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Ang puon ay maghahari, magalak ang kapulupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya ay ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya ay tapat at salig sa katarungan. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Iyong mga kabundukay natutunaw, parang pagkis sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag iyong kanyang katuwiran. Sa lupa ay makikilala ang kanyang kadakilaan. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Ikaw, poon, ay dakila at hari ng buong lupa. Dakila ka sa alinmang mga Diyos na ginawa. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo na puspos ng kapangyarihan ay hindi sa mga alamat na katha lamang ng tao. Nasaksihan namin ang kanyang kadakilaan nang ipagkaloob sa kanya ng Diyos Ama ang karangalan at kapurihan. Ito'y nangyari nang marinig ang tinig mula sa kadakilang kaluwalhatian ng langit. Ito ang pinakamamahal kong anak. Siya ang lubos kong kinalulugdan. Narinig namin ito sapagkat kami kasama niya sa banal na bundok. Kaya naman, lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag sa mga propeta. Makabubuting ito'y pag-ukulan ninyo ng pansin, sapagkat ang nakakatulad nito ay isang ilaw sa karimlan na tumatanglaw sa inyo hanggang sa mamanaag ang araw ng Panginoon at ang sinag ng tala ng umagay maglagos sa inyong puso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
sinabi ng Diyos ay pakinggan ang anak niyang minamahal at lubhang kinalulugdan. Sumainyo ang Panginoon. At At sumainyo sumayo rin. rin. Ang pagpapayag sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama, kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kaniyang kasuotang naging puting-puti, ano pat walang sino mang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad, si Moises at si Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti pa, dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Elias, isa kay Moises." Hindi nalalaman ni Pedro ang kaniyang sinasabi, sapagkat masyado ang takot niya at ng kaniyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap. At mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang pinakamamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa kaniyang paligid, nakita nilang wala na silang kasama roon, kundi si Jesus. Habang bumababa sila ng bundok, maigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita, hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Ang Ebanghelyo ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Minamahal naming Parish Priest Father Pong, mga minamahal kong parishioners, hindi lamang po yung mga naglilingkod, nagsisilbi dito dahil kokonti lang kami, ngunit lalong-lalo na yung nakikisa sa ating banal na pagdiriwang na ito habang pinagdiriwang natin at nagpapasalamat tayong misang ito sa ating 40th anniversary bilang parokya. Papasalamat tayo, walang sawang pinagkakaloban tayo ng mga mabuting pastol ng Panginoon sa parokyang ito, si Father Pong, kung di ako nagkakamali, bilang 11th parish priests. So nagpapasalamat po tayo sa Diyos. Napaka-symbolic. 40 is ruby. Yun po ang sagisag ng 40 years. Ruby, it's a semi-precious stone. It is hard and it looks like blood. Tanda ng matibay, malalim na pananampalataya ng mga mananampalataya dito. Tanda ng dugo na ibinuhos ng Diyos para linisin tayo sa ating mga kasalanan, magkaroon tayo ng kaligtasan. Maipagkasundo tayo ni Jesus sa kanyang Ama. So, congratulations po sa ating pagdiriwang ng 40th anniversary ng ating parokya. Kahit na medyo malungkot itong ating pagpipista dahil ECQ. Pero blessing din, ECQ, Enhanced Community Quarantine. Pero ginagawa natin ECQ, Encounter Christ Quietly. That's what we do. We encounter Christ quietly in our hearts, in our home, in our parish community, in the whole world. People encounter Jesus even in their homes through the virtual celebration of the Eucharist. So, marami po tayong biyaya natanggap all these 40 years. That's why napakaganda. Hindi lamang yung decoration. But this would point ito maraming prutas sa ating harap. Tunda ng mga bunga ng mga taong nagmalasakit, nagsikap upang itayo ang buhay na buhay. Pamayanan dito sa transformation of the Lord's parish. Malayo ng ating nalalakbay, malayo pa rin ang ating lalakbayin. Pero malaking pagkaiba ng ating paglalakbay kung ikumpara mo sa paglalakbay ng tao. Sa ating paglalakbay, hindi tayo nag-iisa. Kaya kung kasama si Jesus, kasama ang Diyos, wala tayong dapat ikatakot. Yes, hindi pa rin nagbago ang ating kapaligiran, mahigit halos 1.5 years itong lockdown. Pero, marami pa rin nagbago. Nagbago ang pananaw ng mga tao sa pananampalataya, sa kanilang buhay. Maraming nagbago. Dati hindi natin napapansin yung mga hirap na hirap, kapos. Marahil nagugutom. Pero sa pandemyang ito, binuksan ng Diyos ang ating mga puso upang sasagana ang kanyang biyaya. Oo, kapos na kapos tayo. Pero ang mahalaga, yung kahit na konting maiambag ng tao, pararamihan ng Diyos. Natandaan po natin yung
5 tinapay na bigay ng isang mahirap na bata kay Jesus. 5 tinapay, 2 isda. 2 Sundays ago. Ilan ang pinakain? Mahigit 5,000. Kokonti, pagkatapos binasbasan kapangyarihan ng Diyos, sasagana ang kanyang pagpapala, ang kanyang biyaya. So, salamat po sa lahat ng tumutulong, nagmamalasakit upang ipagpatuloy ang ating community pantry o ang ating pagbibigay ayuda o ang ating pag-aasikaso sa mga nagugutom, sa mga hirap sa kanilang buhay dahil sa kanila makakatagpo natin si Jesus. Sa iba't ibang anyo, nagpapakilala si Jesus. So yung pagbabagong anyo ni Jesus sa bundok ng Tabor, ito ay paalala sa atin na dapat magbago. It's not ang ating concentration yung nangyari kay Jesus, dazzlingly white, no nagliningning ang kanyang suot. We tend to focus on the external manifestation of Jesus' glory. Pero nandun yung mas malalim na hinihintay sa atin ng Diyos. Ang pagbabago ng ating puso, pagbabago ng ating pananaw, paningin sa ating sarili, sa ating kapwa. Damang-dama natin, tuwang-tuwa tayo kapag nakita natin si Jesus sa ating kapwa, nakapila, pobre, nagugutom. Pero dahil nandun ka para makatagpo si Jesus, kahit papano, hinahaplos ang iyong puso, ang iyong pagkatao. So salamat po. Sana hindi tayo mapagod dahil hindi kailanman mapapagod ang Diyos sa kanyang pagmamahal sa atin. Oo, naging maswayin ang tao, naging maswayin tayo hanggang ngayon. Pero hindi pa rin nagbabago ang pagmamahal ng Diyos. Hangad niya yung bagong langit at lupa, a new heaven, a new earth. At kapag may gustong gawin ng Diyos kadalasan, kaya niyang gawin dahil Diyos siya mag-isa. Pero pinipili tayo, inaanyayahan tayo, maging katuwang niya, maging kasanggan niya sa pagbibigay ng pagbabago. So katulad ng pagbigay ng ayuda, tayo ay ginagamit ng Diyos. Hindi ka kailangan maging mayaman na mayaman. At marami kang tinanggap na biyaya as we celebrate our 500 years of Christianity. Maraming pinapakilala ang Diyos sa atin. We are gifted to give. Marami tayong natanggap na biyaya na maaring nating maibahagi because ang isang biyaya ay hindi nananatiling biyaya kapag ito'y tinago, inangkin mo para sa iyo. The nature of a gift is to be shared. So tayo nagpapasalamat sa Diyos habang tayo nagpipista sa maraming pagpapala, biyayang pinagkaloob sa atin. And I'm happy, ako'y nagpapasalamat sa Diyos. Kailanman hindi kayo naging maramot, hindi naging makasarili ang mga tao rito. Marami nagmamalasakit sa kanilang parish priest, whoever is assigned here. Marami nagmamalasakit sa misyon ng simbahan, sa mga programang nabuo ninyo bilang pamayanan, kumisan galing sa diocese, ini-implement natin dito. Salamat. Hindi po kami makakilos. Hindi makakilos ang Diyos kung wala kayo. Kung hindi kayo tumutulong
kung hindi kayo generous. So thank you for being generous. So transfiguration, it's more of we changing the way we look at things. Nakita po nyo ngayon, maraming tao nagmamalasakit, kinikilala yung taong walang sapatos, puti ka ng paa, punit-punit ang damit. Pero kung kinikilala natin, kapatid, na dapat nating pagmalasakitan, nag-iiba ang mundo. Nag-iiba ang ikot ng ating buhay na tutuon, na aayon sa pangarap ng Diyos. Bawat isa sa atin may bahid ng kabanalan. Naway yung bahid ng kabanalan na ito sa ating tumagon sa Diyos sa kanyang panyaya, lalong lalago at balang araw makikita katulad nga ng pinagsikapan ni San Pablo sa kanyang buhay. Anong sabi niya? Hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, ngunit si Jesus. Kapag nangyari po yun, isang pangkaraniwang kagandahan, kaluwalhatian ang makikita sa ating buhay. So sa ating pagpipista, ito po ang ating panalangin. Naway ang pananaw na tinuturo sa atin ni Jesus ay matatak, maisulat sa ating puso. Patuloy itong inaalagaan natin. Hindi madali. Katulad ng mga apostol, tinuruan ni Jesus, pero hanggang siya ay bumalik sa kanyang ama, meron pang pagdududa yung iba. So, it's a gradual transformation, unti-unting pagbabago, pati na sa ating pananaw, sa ating puso, sa ating ugali, sa ating kilos. Pero sa biyaya ng Diyos, sa ating pagtugon, sa ating hangarin maging solido, buo, matibay ang ating pananampalataya. Balang araw, alam natin, matatamo natin iyan. So sana po, kung paano yung mga Olympic contestants, mga players sa different sports, buhos silang bigay todo. So sana ganun din po tayo. Hindi tayo nagte-train para sa Olympics, ngunit tayo ay sinasanay ng Diyos para makamtan, matamo ang ganap na buhay. Hari nawa, maging consistent, matibay, maging persevering tayo, matyaga sa paanyaya ni Jesus. Pagbabagong puso, anyo kaisipan, pagsisikap, tuklasin siya sa maliit, sa mga nahihirapan, sa mga walang-wala, at yung bagong mundo, kalangitan na nais ng Diyos mapasa atin ay magiging matamo natin balang araw. So, malakas po ang ating pananampalataya na ang pandemyang ito nagdulot ng maraming biyaya, matatapos. Mas makapangyarihan ang Diyos kesa sa anumang virus o pandemya. Diba? Nung araw, kapag natapos ang misa, anong sabi ng pare? Go in peace. The Mass is ended. Ngayon, go in peace, wear the mask. Pero balang araw sana, the Mass is ended. Ibig sabihin, tapos na ang pandemya, hindi na kailangan yung mask. Sa ngayon, for our protection, for our kalusugan, kaya sinusuot natin ito. Pero balang araw,
it will be the Mass is ended. Okay? So, sa inyong lahat, Father Pong, maraming salamat po. Happy Fiesta. Maging matatag, solido, matibay, katulad ng isang ruby, precious tayo sa harap ng Diyos, katulad ng ating pagpapahalaga sa dugo ni Jesus na naglinis, nagbigay ng kaligtasan sa atin. Muli po, sa inyong lahat, Happy Fiesta. Amen. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw ay nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan. Sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng mga namangatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. sa pag-alala natin sa pagbabagong anyo ng ating Panginoon sa harap ng mga apostoles sa liwanag. Ipanalangin natin ang kanyang kaluwalhatian ay magliwanag nawa sa buong mundo. Sa bawat panalangin ating itugon, Panginoon, mamuhay nawa kami sa iyong liwanag. Panginoon, mamuhay nawa kami sa iyong liwanag. Sa pamamagitan ng simbahan, naway magningning ang kaluwalhatian ni Kristo habang tapat tayong nakikinig sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, mamuhay nawa kami sa iyong liwanag. Sa mga bansa, naway maakay ng minamahal na anak sa mga landas ng kapayapaan at katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, mamuhay nawa kami sa iyong liwanag. Tayo naway lumago sa biyaya at sa gayoy mamasdan ng iba ang liwanag ni Kristo sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, mamuhay nawa kami sa iyong liwanag. Ang mga taong nagdurusa, lalo na sa mga may sakit ng COVID-19, naway ang ating pagmamalasakit sa kanila ay makapagbigay sigla at mabigyan ng pag-asang dulot ng liwanag ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, mamuhay nawa kami sa iyong liwanag. Sa mga yumao, naway magkaroon ng bagong anyo at makatulad ng niluwalhating katawan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, mamuhay nawa kami sa iyong liwanag. Para sa ating parokya, nawa sa pamamagitan ng pagbabagong anyo ng Panginoon ay ating sariwain at panibaguhin ang ating pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, mamuhay nawa kami sa iyong liwanag. Sa katahimikan ng ating puso,
idalangin natin sa Panginoon ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, mamuhay nawa kami sa iyong liwanag. Ama naming makapangyarihan, tanggapin mo po ang mga panalangin ng pamayanang ito, natitipon upang marinig ang iyong mga salita at mag-alay ng sakripisyo ng iyong anak na nabubuhay ay naghaharing magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga hain namin naway maging banal sa liwanag ng bagong anyo ng anak mong mahal. Ang kadilimang dulot ng kasalanan sa amin ay maparam nawa sa sinag niyang maningning sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Amang makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Pinakita niyang siya'y
maningning habang ang mga piling alagad ay nakatingin. Pinuspos siya sa kaliwanagan, ang katawan niyang di iba sa karaniwan. Dito ay pinawi niya ang pangamba't takot ng mga alagad sa magaganap sa krus. Dito ay nilahad niya sa kanyang sambayanan na nagliliwanag ang tanang kanyang pinangungunahan. Kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, sinasamo namin, pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang makaloob na ito na aming inilaan sa iyo. Ito naway maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesu Kristo, na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Nung gabing ipagkanulos siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at
pagkabuhay, naging tubos mong tunay, Poong Jesus, naming mahal, ligtas mo kami tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pagakyat sa kalangitan, samantala ang kanyang pagbabalik ay pinanabikan. Kaya bilang pasasalamat ngayon, aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipagkasundo sa iyo. Loobin mong kami magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami naway gawin niyang handog nga bang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana. Kaysa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, ni San Jose ang kanyang banal na esposo, kaysa ng mga apostol, mga martir, ng lahat ng mga banal, lalo na ni San Roque, na aming inaasang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo, magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbang naglalakbay sa lupa. Kasama ng iyong lingkod si Papa Francisco, ang obispo naming si Honesto, tanang mga obispo at buong kapari at iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkang ngayon ay tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaaman mo at patuloyin sa iyong karian ang mga kapatid naming yumaot lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami umaasang makararating sa iyong piling, sama-sama magtatamasa ng kaningningan mong walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristong siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sambahin ang ngalan
patawarin mo kami sa aming mga sala. Para lang mapapatawad namin sa mga sala sa amin. At huwag mo kami mahintulot sa tukso. At yagya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Kapulian, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Yesu Kristo, sinabi sa mga apostol, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Siya ang ating tanging yaman, pag-asa, buhay at kaligtasan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin ng pakikipag-isa kay Hesu Kristo. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu ng aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay siya nawang magpabago sa amin sa ikapagiging kalarawan ng niloob mong magpamalas ng pagliliwanag sa bagong anyo bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli po ay isang mabiyaya at masayang kapistahan sa ating lahat. Palakpakan po natin ang bawat isa. Palakpakan natin ang Panginoon at ang ating mahal na pamayanan. Nakatataba ng puso na sa kabila ng pandemya at maraming adjustments at restrictions
na kinakailangan nating sundin, bagamat may kahirapan at mabigat sa ating kalooban minsan, na naririto sa ating piling ang ating mabuting pastol sa Diocese ng Cubao. Palakpakan po natin ang ating mahal na obispong si Bishop Ness. Napakaganda noong paalala niya kanina sa kahulugan ng ECQ. And that is, ano nga, natatandaan ba ninyo? Encounter Christ quietly. And indeed, such is the unique gift of these times for us, not only for Transfiguration Parish, sa lahat ng mga simbahan, maging sa buong mundo. Napakalaking biyaya na sana'y wag nating aksayahin ang mga oras at araw at kahit na buwan ng pananatili sa loob ng tahanan, ang pangsamantala nating pagkukulong ng ating mga sarili para na rin sa ating kabutihan. Huwag nating gugulin sa paghihinagpi, sa kalungkutan, sa kawalan ng pag-asa, sa pagbibilang lamang ng mga negatibong bagay, sapagkat higit itong mabiyaya at nakapagbibigay ng buhay kung gugugulin natin ang bawat araw ng pananatili natin ito sa ating tahanan upang lalong lumalim ang pakikipag-ugnayan natin sa ating mahal na Panginoon. Indeed, these are times God has gifted us with to truly encounter Christ quietly. Sana ay gugulin natin ito sa paraang naaayon sa kalooban ng Diyos. Anuman ang mangyari, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Anuman ang mangyari, tayo ay nasa presensya, pangangalaga at kandili ng ating mahabaging Diyos. Amen? Isang detalye sa ating ebanghelyo na ibinahagi ko na kaninang umaga, uulitin ko ngayon sapagkat ito'y napakagandang pagpapahayag mula mismo sa Panginoon nang ito ay pagnilayan ko para sa kapistahan natin sa taong ito. Pansin ba ninyo na bagamat pagkahalahalaga, pagkadaki-dakila ng pagpapahayag ng Panginoon, yung dahilan kung bakit siya umakyat ng bundok Tabor, hindi niya sinama ang lahat ng kanyang barkada, hindi niya sinama ang lahat ng kanyang mga alagad, pati na ilang mga kamag-anak, hindi niya pinapanik lahat. Kaunti lamang, in fact, tatatlo lamang ang pinili niyang sumaksi sa kanyang pagpapahayag ng kanyang dakilang pagkadiyos, yung kaningningan ng kanyang kapangyarihan bilang Panginoon. At kagaya rin ng pag-akyat ng Panginoon sa Tabor, kasama ang piling mga alagad lamang, ganoon din sa isang napaka-espesyal at natatanging paraan. Hindi baga ang karanasan natin ngayon, maluwag ang ating simbahan, at hindi ito ang tatak ng Transfi. Walang piyestang maluwag ang Transfi. Walang piyestang hindi maingay sa tawanan at kantahan, sayawan, at iba't iba pang uri ng pagpapahayag ng kagalak at pasasalamat ang pinagpalang bayan ng Transfi. Pero eto tayo ngayon, iilan lamang mula sa karamihan. Ngunit, bagamat tatlo lang ang pinili ng Panginoon na makapiling niya sa pagpapakilala niya ng kanyang kaliwanagan at pagkadiyos, bagamat iilan lang tayo ngayon sa loob ng simbahan sa ika-4 na po pa naman na kapistahan, di sin sana mas magardo pa sana ng kaunti. Bagamat kagaya ng unang pagbabagong anyo ng Panginoon, tayo'y iilan din lamang
na nariritong biniyayaang makadalo sa pagdiriwang natin sa loob ng simbahan. Napakahalaga at ang puso ng misteryo ng pagbabagong anyo ng Panginoon, kagaya ng sinabi ni Bishop, hindi lamang yung pagliliwanag ng Panginoon, hindi lamang yung maganda at maaliwalas na klima at kalagayan sa taas ng bundok, ang katahimikan, ang kaginhawahan na nagbungsod kay Pedro na nawala sa kanyang sarili para sabihin, Panginoon, kay ganda naman dito, dito na lang tayo at huwag nang bumaba, igagawa ka namin ng 3 kubol. Bagamat iilan lamang ang saksi at iilan lang tayo ngayon sa umagang ito ng ating napaka-espesyal na kapistahan, ang pinakapuso ng misteryo ng pagbabagong anyo ng Panginoon ay ang tinig mismo ng Diyos Ama na nagsabi, ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Sundin ninyo siya. Magpasakop kayo sa Kanya. Manampalataya kayo sa Kanya. Magtiwala ng ganap sa Kanya. At ang tinig na ito ng ating mahabaging Ama, hindi para sa 3 apostol lang, kung hindi para sa kanilang lahat, para sa buong bayan ng Israel, at para sa lahat ng pagpapahayagan ng mabuting balita. At ang pagdiriwang natin ngayon ay gayon din naman, hindi lang para sa iilang parishioners, hindi lang para sa ating naririto ngayon sa loob ng simbahan, kung hindi para sa buong pamayanan. Ang atas ng Ama, ang utos ng Ama, ang kanyang pinakamamahal na anak na si Jesus, pakinggan natin siya, tularan natin siya, paglingkuran natin siya. Kaya nga po, kinagagalak natin ibahagi sa ating mahal na obispo na ang salo-salo natin sa taong ito, sa ating ika-40 taong kapistahan, ay hindi ang isang masaganang hapag na tayo-tayo lamang ang magkakainan. Sa halip, sisimulan po natin ngayon ang ating bagong direksyon at misyon bilang parokya. Ang mga handog na nakapalibot sa larawan ng Panginoong nagbagong anyo, agad nating ipamamahagi sa mga kapatid nating pinakahuli at pinakaaba. Ngunit simula pa lamang po ito, hudyat pa lamang po ito ng marami pang gawain at gampaning pagtutulong-tulungan natin bilang parokya. Tayo po'y tinatawag, gaya ng sinabi ng Ama sa Ebanghelyo, na maglingkod, sumunod, at tumulad kay Kristo. At paano natin paglilingkuran ng Panginoon? Saan natin makikita ang Panginoon? Paano natin tutok din ang utos at atas ng Ama? Sa bibig mismo ng mahal nating pastol, ang sabi niya, anumang ipaglingkod mo sa pinakamaliit na kapatid kong ito, ay ipinaglingkod mo sa akin. Anumang gawang mabuti sa pinakamahirap na kapatid kong ito, ay ginawa mo sa akin. Anumang pagmamalasakit ang ipinaabot mo sa pinakahuli at pinakakaawa-awang kapatid mo, ay ginawa mo ito sa akin. At ito'y mababasa natin sa Matthew chapter 25, kung saan tahasan pinahayag ng Panginoon, kung sa Tabor ay ipinahayag niya ang kaniyang pagkadiyos sa nagniningning na liwanag. Sa kaduluan ng Ebanghelyo ni Mateo, pinahayag niya na siya rin kung paanong naroon sa liwanag ng Tabor
ay naruroon din sa dilim at sulok ng pinakawalang-wala, pinakamahihina, mga may karamdaman at mga nahuhuli sa ating lipunan. Kaya yun po ang ating pinasisimulan sa ika-4 na taong ito ng ating kapistahan. At tunay nga po ang sinabi ng mahal nating obispo ng mga prutas na ito sa harapan ng ating altar. Hindi po yan, hindi po yan binebenta ng tumpok-tumpok. Ang mga prutas na iyan ay sagisag ng pagpapaalala sa atin na tayo'y hahanapan din ng bungang magaling ng Panginoong nagtanim ng banal na pamayanang ito sa ating piling. Ang mga prutas na iyan nawa ay magpaalala sa ating palagi, ano ba ang bunga na ng aking pagiging bahagi sa parokyang ito ng Transfiguration of our Lord. Kung ano ang ipinaglingkod mo sa pinakamaliit na kapatid kong ito, ay ipinaglingkod mo sa akin. At yon, mga kapatid, ang bagong misyon natin. At salamat, Bishop Ness, sa inyo pong pagpapaalala, hindi lamang ngayon sa pagpapasimuno ninyo ng banal na pagsamba, kung hindi palagi naman sa inyong matahimik na halimbawa, sa inyong magiliw na pag-aalala para sa lahat ng ating mga mananampalataya sa diocese, sa pirmi niyong pagsuporta sa ating pamayanan at sa pagpapasimuno ninyo sa paglilingkod sa ating Panginoon, lalo na sa pinaka-aba at pinakahuli sa ating piling. Kaya nga po, maraming salamat, Bishop Ness, sa pagparito po ninyo at sa pagpapasigla nyo ng kalooban namin. Kaya kahit maluwag ang simbahan, tayo'y masaya sapagkat tayo'y biniyayaan ng presensya ng ating mahal na pastol. At tanggapin po ninyo bilang paggunita sa natatanging araw na ito ang payak na regalo ng aming pamayanan para sa inyo, ang kopya ng larawan ng pagbabagong anyo ng Panginoon. Hiling po namin, Bishop, na pag nilagay ninyo ito sa inyong puok dasalan, sana po huwag niyong kalimutang ilahok sa inyong mga panalangin at pag-alala ang aming munting pamayanan. Muli po, mahal namin kayo, maraming salamat po at patuloy po nating ipagdasal ang bawat isa. Palakpakan po natin ang ating mahal na obispo. Inaaabot po natin ang ating pasasalamat sa sponsors po natin sa ating Misa Mayor sa kapistahang ito, ang ating Parish Pastoral Council sa pamumuno ni Tita Baby. Palakpakan po natin ang ating Parish Pastoral Council, sa ating pong San Roque Barangay Council sa pamumuno po ni Kapitan Nonoy. Palakpakan po natin ang ating barangay, ang mga volunteers po ng ating parish, ang ating parish staff, ang iba't ibang mga ministries natin, at ang mga naglingkod sa ating misa sa umagang ito. Ako po ay hindi na magpapaligoy-ligoy. Una po ay ipagpatuloy po ninyo, limusan nyo, lalo na yung mga sumusubaybay po sa ating misa sa kanilang mga tahanan. Nililimos ko po ang inyong araw-araw na pagdarasal para po sa kapagpapatuloy ng misyon at mga gawain ng ating parokya.
kapag ka umayos-ayos na po muli at naging mas ligtas na uli ang ating sitwasyon, ay magbabalik po ang ating paghahatid ng komunyon, ang pagpapakumpisal at iba pang mga mahalagang gawain natin. Pero for the meantime, sa inyong mga tahanan, makaawa ko pong ipagdasal ninyo araw-araw ang kaligtasan ng lahat at pirmi pong makiisa sa araw-araw nating pagdiriwang, lalo na sa Eucharistia. Ikalawa, kailangan po ng parokya ng ating tulong. Nang lilimos po ako sa inyo sa anumang kakayahan at kaparaanan, tayo po ay mag-ambag-ambag, magtulong-tulong sa kung anuman ang udyok ng ating kagandahang loob. Para po sa mga may nais, ay available po ang GCash number ng ating parish, at ang mga mumunting abuloy natin ay malaking bagay po sa ikapagpapatuloy ng buhay ng ating parokya. At panghuli, sa gitna ng ating kakapusan, sa gitna ng ating mga pagsubok din, kani-kaniyang pinagdaraanan, huwag makaligtaang palaging maging handang tumulong sa mas kapos, mas mahirap, mas hikahos, at mas may pangangailangan, lalo na sa panahong ito ng pandemya. Muli po, maligayang kapistahan sa inyong lahat, at iba yung pagpapala nawa ang tamuhin natin mula sa ating maibiging Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. So maraming salamat po, at napansin nyo maraming ubas. Anong ibig sabihin ng ubas? Ugnayan ng barangay at simbahan. Ugnayan ng barangay at simbahan. Kaya alagaan po natin ito, ang ubas magiging bayabas. Anong bayabas? Bayanihan. Katulad ng nabanggit ni Father Pong, tulong-tulungan, bayanihan. Bubas, ugnayan ng barangay at simbahan, magiging bayabas, bayanihan. Okay? So muli, happy fiesta po. Palakpakan natin kayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiko kayo para sa maringal na pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin ninyo ang liwanag na dulot ng pagbabagong anyo ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mabuhay po ang Transfiguration of the Lord's Parish. Mabuhay!